Magandang umaga po muli mga kababayan. Dumating na naman isang araw ng ating pagkikita-kita. Hindi mas personal kundi sa pamamagitan ng internet. Ako po ay natutuwa gaya ng aking sinabi na nang dahil sa pag-unlad ng kaalaman ng ating daigdig ay nagawa na nating ay parating sa anumang panig ng mundo ang mga salita ng Diyos. Ang pag-unlad ng sinsya at teknolohiya ng ating daigdig, mga kababayan, ay isang katuparan lamang sa mga hula ng ating mga propeta. Isang kaganapan na darating 1,000 taon pa ang lilipas. Kasi nung panahon na may mga salita ang mga propeta, maging ang ating Panginoon Kristo, ay hindi pa maunlad yung sinsya ng ating mundo. Kaya may mga salita na nakalagay sa banal na kasulatan ay ngayon pa lang nangyayari. Ayan. Katulad ng salita ng propeta Daniel na nakasulat sa banal na kasulatan. Basahin po natin. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Ayan. Nung sinalita yan ng propeta Daniel, hindi pa maunlad ang kalaman ng ating mundo. Di ba mga kababayan? Kaya halos ngayon pa lang nangyayari yung mga hulang yan. Ito po mga salitang ito mga kababayan ay inihahayag ko para sa kalaman natin lahat. Kasi ang mga salita ng mga tao, sasabihin nila, hindi totoo yan, hindi mangyayari yan. Kasi dahil sa kawalang alam, dahil sa kakulangan ng pagkaalam ng mga bagay na darating. Ang mga bagay na darating ay nakahula na sa banal na kasulatan. Tingnan mo, katulad ng sinabi doon sa muling pagparito ng dakilang Kristo. Balikan natin yung mga kababayan. Ang sabi doon, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakakatayo at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na inyong nakitang pagparoon niya sa langit ay bababa rin naman siya, nakatulad din naman ng inyong nakitang pag-akyat sa langit. Ibig sabihin, liliwanagin ko lang na ito rin si Jesus, sabi na nakikita niyo umakyat sa itaas, ay makikita niyo rin siya sa kanyang muli pagbaba. Yan ang ibig sabihin. Ngayon, sasabihin naman ng mga tao, paano mangyari yun? Kung halimbawa bumaba ang dakilang Kristo sa bansang Amerika, sa bansang Israel, na yung mga bansang yan ay napakalayo sa atin dito sa Pilipinas. Paano siya ngayon nakita ng mga Pilipino, maging ng mga karating bansa ng Pilipinas sa napakalayo po ng Israel? Pagpalagay lang natin mga kababayan. Kasi nga, nung sinalita yung talatang yan, ay hindi pa na-imbento ang mga matataas na uri ng mga high-tech na kagamitan. Katulad ng mga teleskopyo. Yan, papakita ko po sa screen. Yung satellite. Ang satellite station po, mga kababayan, ay pinagsamang karunungan
ng mga marurunong na mga bansa sa ating mundo. Sila po ang tumuklas niyan. At inilagay nila sa kalawakan. At may mga nakasakay na mga scientists o mga astronaut. Ang kanilang gawain ay para i-monitor ang mga pangyayari sa loob at labas ng ating daigdig. Ayan. Kaya nga, parating ng araw na bababa ang dakilang Kristo sa anong panig ng ating mundo. Sila ngayon yung unang makakakita. Yung karunungan ngayon. Dahil yung pagbaba ng dakilang Kristo, masasagap siya ng satellite station. Pagkatapos, ibabato naman ngayon sa mga telebisyon sa buong mundo. Kaya kahit saan ka man panig ng mundo, maaari mong makita yung tagpong yun, yung pangyayari yun, yung pagbaba niya. Dahil dyan sa satellite station at iba pa mga high power o matataas na uri ng mga teleskopyo na naimbento sa panahon ito. Yan po mga kababayan, ang karunungan. Isang karunungan ng ating daigdig na halos ngayon pa lang nangyayari. Ayan. Kaya nga mayroon nag-comment doon sa aking video, sa mga nakarang video ko, may mga nag-comment doon, sabi ng gano'n, paano pa magagamit yung mga sinasabi mong satellite at kung ano-ano pa? Dahil sa pagbaba ng dakilang Kristo, magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanaliwanag. At mga lagas, ang mga kapangyarihan sa itaas, lahat ng mga nandyan ay malalagas. Totoo naman yun, sinasabi niya. Pero, hindi pa yun ang wakas eh. Ang sinasabi din sa talatang yun, yung muli pagbaba ng dakilang Kristo, hindi pa yun ang wakas, pero pababa siya. Kasi pananahanan niya, daigdig na ito, sa loob ng 1,000 taon. Nakasama ng mga taong darat na niya na nabubuhay sa ibabaw ng lupang ito. Kaya yung katawan na yun na inakyat, mga kababayan, ito ha mga kababayan, pakinggan niyo po ako. Kaya yung katawan na inakyat niya sa itaas, yung din yung bababa. Yung katawan na ipinako sa cross. Yung may sugat sa tagiliran. Kaya nga makikita siya ng mga taong pumatay sa kanya. Yung salita doon sa banal na kasulatan. Kaya makikita ng lahat ng mata. Maging ang tulos sa kanyang tagiliran. Tapos mayroon na naman magkukomment, sasabihin, paano mong sabihin bababa yan? Yun ang bababa, ipatay na ngayon. Katawan na yun. Hindi. Hindi ba't pagkatapos ng 3 araw, muli siyang nabuhay. Diba? Nabuhay siya eh. At yung tagpong yun, kasulat doon sa banal na kasulatan. Na kung naalala nyo po, nung nag-usap-usap yung mga alagad sa loob ng isang silid, bigla siyang dumating. Ngayon, nagpakilala siya doon sa mga alagad. Pinakita na yung butas sa kanyang kamay at ang kanyang butas sa tagiliran para maniwala lang. Nandiyan sa banal na kasulatan. Sino yung apostol na yun na hindi naniniwala? Basahin ko natin. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at may suot ko ang aking daliri, at may suot ko ang aking mga kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Ito yung sinalita ni Apostol Tomas, ang tinatawag na Didimo. Yan yung apostol na hindi naniniwala. Kaya nung pagkatapos ng 3 araw, yun ay nabuhay siya ulit. Nabuhay siya ulit. Yun ang kanyang testamento. Kaya nung nabuhay siya ulit, nabalitaan niyo ba na si Kristo namatay ulit? Nung nabuhay siya, hindi na siya namatay ulit. Nawala siya, kinuha siya ng ipo-ipo. Inakyat sa itaas. Yung mismong katawan na yun ay inakyat sa itaas. Pagkatapos yung pagbaba niya, hindi pa yung katapusan ng sandaigdigan eh. Hindi pa. Pure bababa siya. Pagharian niyo pa ang daigdig na ito sa loob ng 1,000 taon. Habang si Satanas ay nakakulong sa kanyang bilangguan. At
pagka naganap na ang 1,000 taon, sabi, si Satanas na ikakalangan sa kanyang bilangguan upang dumaya sa mga bansa. Yan. Dadayain niya ang mga hinirang at itipunin niya ang kanyang mga kampon para ihanda sa pagkikipagbaka. Ayan. Yan ang istorya eh. Ang ganda ng istorya po mga kababayan. Pagkatapos, ang Kristo wala na rin dito sa lupa, umakyat na. Kaya doon sa nag-comment, mga kababayan, doon sa nag-comment, yung sinasabi mong malalagas ang mga bituin sa langit, ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Totoo yun, doon pa lang mangyayari. So, bakit hindi magbibigay ng kanyang liwanag ang araw at ang buwan kasama ng mga bituin? At ang lahat ng mga bagay na nasa itaas ay magsipangatal. Kasi pagbaba ng dakilang Kristo, luluklok na siya sa kanyang planeta. Kaya pagluklok niya sa kanyang planeta, yun na nga po yung bagong Jerusalem, bababa yun. Ay sa napakalaki po ng planeta ng bagong Jerusalem. Ayon sa aking pagkipag-aral sa Espiritu Santo, ay kasing laki ng ating galaksiya ang bagong Jerusalem. Kaya kung ganun kalaki ang bababa, saan ngayon ilalagay yung mga planeta ang mga nandiyan sa kalawakan, maging ng mga bituin? Walang paglalagyan po yan mga kababayan. Masusunog lahat yan kasama ang ating daigdig. Ito, masusunog po ito. Kaya nga nakalagay din sa banal na kasulatan na walang masumpungang kalalagyan itong daigdig na ito. Diyan sa aklat na Apokalipsis, nakalagay dyan na, at nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa na nananaog. Kaya walang paglalagyan, masusunog lahat ng mga nandyan dahil sa napakalaking palita na bababa diyan sa kaitaasan na yan. Yan ang ibig bagong Jerusalem. Kaya lahat yan ay walang paglalagyan kasama ang ating daigdig. Lahat yan ay magiging apoy sa pagdating na panahon. Ayan. Kaya nga po mga kababayan, dito sa bidyong ito ay itinataas ko unti-unti ang ating mga kaisipan. Itinataas ko ang ating mga kaisipan. Pinaghalo ko na siyensya material at siyensya spiritual. Mga kapatid. Kasi, kailangan kung hindi natin gamitin ito, itong karunungan ito, ang ating kaisipan ay nakapokus sa makamundong kaganapan sa pang-araw-araw ng ating mga buhay. Yan po yung laman ng ating utak. Sa pang-araw-araw na kasayahan ng lupa. Kaya sa mga video ko, unti-unti iniangat ko ang ating kaisipan. Sundan niyo lang po ako. Unti-unti lang. Magpahanggang sa karunungan ng langit kay taasa. Ganyan po ang aking purpose sa mga video nito. Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo na ang mga video na in-upload po sa aking channel ay kaiba sa lahat ng mga may mga account sa YouTube. Yung mga ngaral na iba, napakarami nila, may mga account sila ng mga nakahayag na salita ng Diyos. Bali, ang pagkakaiba lang po namin, ang nilalaman ng aking channel ay mga kaalaman buhat sa mga nagdaang kaganapan sa banal na kasulatan at mga karunungan ng langit. Ganyan po ang mga video na naka-upload sa aking channel. Samantalang sila, ang ginagawa kasi nila mga kababayan, hanap sila ng mga video ng mga debate, yung mga away-away, ganyan. Pagputol-putulin nila yan pagkatapos, i-upload nila sa mga channel nila. Kaya ang laman ng channel nila, hindi kanila aral ng ibang tao. Yung mga viral, yung mga nagtatalo-talo, nag-away-away, kukunin nila yan. Siyempre, maraming manonood kasi gulo eh. Yung mga away-away yung pinipili nila eh. Ayan. Sa akin, hindi. Kaiba po ang aking channel sa mga channel nila na mga nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. So,
So hanggang dito lang po mga kababayan, puputulin ko ang video at antayin ninyo ang mga susunod na mga videos sa mga susunod na mga araw. I-upload ko katulad dito. Marami pong salamat at magandang umaga po muli sa bawat sa inyo.